Are you thankful today? Not because gumising ka at dahil may hininga ka. Well, basically, magpasalamat po tayo kay Jesus. Pero higit sa lahat, kung ikaw ay born again Christian, are you thankful that you are saved already? Minsan, hindi natin napapasalamatan, thank you Lord na born again ako. Thank you Lord, nakakilala ako sa iyo. Sometimes we take for granted that very important. Paano ko ba sabihin to? Stand, o yung stand natin sa harapan niya. Yung ating status kako sana. Huwag natin kalilimutan na tayo mga Kristiyano. Okay? Dahil yan po ang dahilan kung bakit po tayo merong puso na mapagpasalamat sa bawat araw. Ito po yung bagay na sa dami ng mga pinagdaraanan natin bilang mga Kristiyano, pag naiisip pa rin natin, hey, I am saved. Anytime now, dadagitin ako ni Jesus para isama sa Kanya sa rapture. Yun po ay napakalaking relief. Okay? Para deadmahin na lang lahat ng mga pangit na bagay sa buhay. Lagi pong merong mga hindi, yung mga pangit na pangyayari. Pero because of Jesus Christ, nandun po tayo sa path kung saan makakapagpatuloy tayo lagi, no? Kumbaga sa sige lang, lakad lang, hanggang ma-reach natin yung day na yon na maybe yung day na tayo ay dadagitin na ng Panginoong Hesus. So sa buhay na ito, it's all about Jesus. Yan ang gusto ko sabihin sa inyo. Ang dami mong hinangad. Ito hindi ko po maano sa isip ko, pero hindi ko yung lawak ng gusto kong sabihin. Kasi pag ako nagre-record, yung talagang nandun yung revelation. Ayoko mawala yung revelation. Ito pong gusto ko sabihin, teka lang po. Sa kasalukuyan po nakapikit ako, akin pong tinatanaw yung revelation Gusto kong mag-gets yung revelation. Ito po yung revelation niya. Sa dinami-dami ng na-attain mo sa mundo, maraming mga bagay. Karamihan dyan, hindi ko hiniling sa Panginoon. Pinagkaloob po niya. Pero sa lahat ng yan, sa dami ng pinagdaanan mo na rin, isa lang sa bandang huli ang pinaka-importante. Si Jesus. Si Jesus lang po. Maniwala kayo sa akin. Okay, let me give you an example. Makinig po kayong mabuti. Habang bata ka kasi, you were young. When we were young, no? Kami, iba po. Kristyano na po kami nun. Pero meron kami mga hangad na hindi namin hinahangad ngayon. Meron kami mga hinahangad during that time na ngayon hindi namin hinahangad. Dahil unang-una, yung mga hinangad namin noon, hindi naman nauso ngayon. Sige, ano yung hinangad namin noon? Pero may mga iba doon, binigay din ng Panginoon. Di ba? Pero, kung titignan po natin mabuti, gustong ipakita ni Jesus sa atin na lahat ng bagay sa mundo lumilipas. Yung mga hinahangad ng tao ngayon, one day lilipas po yan. Pero, yung katotohanan na kay Jesus ka, yun ang pinaka-importante. Yun talaga kumbaga nang gagalaiti talaga ako na ipagsigawan na I am a born-again Christian. I belong to Jesus Christ, my Lord, who bought me a terrible price. Alam niyo po ba kung bakit libre ang salvation? Kasi wala po itong kasing halaga na iyak na ako. Wala itong kasing halaga. Walang kasing halaga. Grabe. Kaya, nalulungkot ako doon sa mga ibang Kristiyano na parang nananangan pa rin sila doon sa works nila para bigyan sila ng favor ni God, ni Lord Jesus. Parang minamaliit nila o ninenegate nila yung finished work ni Jesus. Napakahalaga ng finished work ni Jesus. Napakahalaga. Walang kasing halaga. Maiiyak na lang ako nito. Grabe. Yun pa rin sa bandang huli ang magpapasaya sa atin. We are born again Christians. Hindi tayo katulad ng iba. Iba tayo.
Noong Old Testament, ang Israel ang apple of the eye ni Jesus. Pero sa New Covenant, ang apple of the eye ni Jesus, masyasyak kayo, ang mga born-again Christians. Tayo na po ngayon ang apple of the eye ni Jesus. Wala ng Hudyo, wala ng Hentil. Lahat naging isa na dahil sa Panginoong Jesus. Hindi ba kayo naiiyak sa katotohanan na yan? Tayo, mga born-again Christians, tayo ang special possession ni Jesus. Tapos makakarinig ako ng mga message na kailangan ganitong gawin para malugod ang Diyos. Nonsense. Trash. Forgive me for the term. Pero kung ganito, nakikita ko yung nalulungkot ako. Ang sabi ko, Panginoon, sana man lang yung joy na aking nararamdaman. One day maranasan din ng mga taong ito. Dahil ang sarap maging born again Christian. Sarap. It's all about Jesus. Makinig pong mabuti Baka ibang nasa isip nyo. Ang nasa isip nyo yung born again na umaakit sa mga bus, nanghihingi ng limos, yung sa EDSA. Hindi po ganyan Dito sa Avenida marami Hanggang ngayon marami sa Avenida, pumunta kayo dyan, nangangaral, no? Pero ang gusto ko po sabihin sa inyo, ang born again Christian is someone who believes in the finished work of the Savior sa cross. At kapag ka naniwala ka, eternal life agad yun. Zoe life. Ayan ang Zoe life sa Griego, sa Greek, na eternal life. Kasi, marami pong translations sa Greek. Pero pag sinabing Zoe life, yan ang pinakamataas na antas ng buhay. The moment we believe that Jesus died for our sins and He washed all our sins, sapat na yung finished work niya sa cross para tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. John 1:12, basahin po ninyo. Yung pa lang. Talaga naman, hands down, thank you, Jesus. Ay, thank you, Jesus. Yun na. Saan ka pa? Sana man lang maisip natin, it's all about the cross of Jesus. Ano po, hindi lang ito yung sumasapit ang isang particular na panahon like Quaresma, doon mo na maiisip. How about araw-araw? Alam mo, pag naging born again ka, wala ka ng season na ganyan. Everyday sa iyo ang season mo si Jesus. Ang ganda, di ba? Masaya, happy life! Bonggang-bongga yan, mga chong, no? Kaya sabi ko po sa inyo, tayong mga born again Christians, tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Nagshashine ang ilaw mo hindi dahil sa sarili mong gawa. It shines because of the real light that you receive. The Lord Jesus Christ Himself. Kung hindi niyo pa siya tinanggap, malaking kawalan sa inyo. Masaya ang Kristiyano. Masaya ang mga buhay ng mga born-again Christians. Kasi it's all about Jesus. Nothing to do with my humility. Naks naman. Humility, magpakababa ka at ikaw itataas. They got it wrong. They got the wrong context in there. Hindi po ganun yon. Ibig sabihin na magpakababa yung sinasabi. Magpakababa ka at itataas ka. Hindi yung kanilang kaisipan na magpapakababa ko. Sa sarili ko parang humility, nagpapakababa ka, parang sarili mong gawa yung pagpapakababa mo. Hindi po ganun ibig sabihin nun. Ang pagpapakababang sinasabi doon ay yung magdidepende ka lang kay Jesus. That's it. Yun na yun. Nothing to do with your good works. Or anything na pwede mong i-produce. It's all about the cross. It's all about Jesus. Okay? Tayo po ang church. Ang katawan nating ire ang church. Ang katawan natin ang church. Hindi yung building. Ang misconception ngayon ng iba,
Ang church daw, pupunta ka ba sa church? Hindi pa mali yung tanong nila. Pag ako yun, pupunta ka ba sa church? Ba't ako pupunta sa church? Ako na nga yung church . Ako yung church. Kahit saan ako pumunta, nandun ang church. Kasi ako yun. I am the church. Because Jesus dwells in me forever and ever. Simple lang po ang gospel. Kinumplika lang na magagaling ng mga theologians kuno. It's so simple. It's so wonderful. Ngayon, alam mo na ba na mahal kayo ni Jesus? Lahat gusto niya maligtas. Lahat gusto niya tumanggap doon sa libreng alok ng kaligtasan through believing in Him. Believing only. Natatandaan niya yung jailer. Sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Paul and Silas replied, believe in the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. You and your household. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw, sa kaningningan nito, sa kalagitnaan ng katanghalian. Kaya alam po ninyo, if you know the truth of Jesus, daig mo pa yung kaningningan ng araw na yan. Dahil maliwanag na maliwanag, hey, I'm saved, not because of anything na ginawa ko, but because of He has done for me 2,000 years ago on the cross of Calvary. It's enough for us to say, thank you, Jesus. Maski maglulupasay ka dyan, kung anong gawin mo, wala nang magagawa yan. Just say, thank you, Jesus, and be happy. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus and His wonderful love for you. Thank you, and as always and forever. Jesus, the wonderful author of life, truly loves us all.